Nasabi po nating isa sa pinakamagandang balita ngayong taon para sa ating hepe at sa buong Public Attorney's Office. Ito ay kaugnay ng paglaya at pagdeklara kay Mr. Walter Prescott na isang Pilipino dahil ang kanyang ina ay isang Pilipina. Pilipina talaga, kaya hindi siya lumaki lang sa farm. Talagang siya ay ipinanganak ni Mrs. Fernandez Prescott. Salamat po sa maestrado natin sa Supreme Court, particularly kay Justice Amy Javier. Siya po ang ponente. At siyempre, sa isang talagang ito po human rights lawyer nung araw, si Justice Marvic Leonen. At si naging DOJ Secretary, Justice Benamin Kagiwa Jr. Palakpakan! Ayan! Thank you po. Ayan, panoorin po natin ito. Ang magulang ko, ang nanay ko, Pilipina. Alam ko kung sino ang nanay ko. Alam ko kung saan nakalibing ang nanay ko. Ako pinanganak dito. Tinatakwil ng Pilipino. Hindi ba masakit yun? Napakasakit ho nun. Yung nangyayari, yung nag-iisip ka na sana sa isang linggo, sana sa isang buwan, tapos sana sa next year. Yung ganun hanggang tumagal ng tumagal na nagbibilang ka ng araw. To be exact, the 2,827 days yung pakakakulong ko. So, matagal-tagal din yun. Ang isiping ito ang halos nagpapahirap sa kalooban ng 74 na taong gulang na si Mr. Walter Manuel Prescott, isang Filipino-American, kung saan ang kanyang ama ay isang Amerikano at ang kanyang ina naman ay isang Pilipina. Mahigit 7 taon siyang nakaditina dahil sa di umano sa pagiging overstaying alien. Nag-ugat ito taong 2012 nang ireklamo siya ng kanyang asawa at isang Jesse Troutman na di umano ay iligal na nakuha ang Filipino citizenship. Nanirahan kasi at nagtrabaho sa Amerika si Prescott ng taong 2006 at taong 2010 ay bumalik ng Pilipinas para dito magretiro. Dito ay muling nag-apply si Prescott ng kanyang Filipino citizenship at formal na nanumpa ng katapatan. Naglabas ang Bureau of Immigration ng warrant of deportation. Subalit na natiling nakakulong si Prescott matapos ihayag ng NBI na mayroong di umano itong nakabingbing mga kasong kriminal. Ngunit kalaunan, lumabas na wala naman itong kinakaharap na anumang kaso. Naging basihan ng Court of Appeals ang 1935 Constitution na ang pagiging Pilipino ng isang may magulang na Pilipino at dayuhan ay sa pamamagitan ng eleksyon ng Philippine citizenship. Matapos magkaedad, ayon sa Court of Appeals, hindi nag-elect si Walter Manuel Prescott na maging Pilipino. Subalit dito lamang Mayo ng taong ito ay tinapos ng Korte Suprema ang usapin sa citizenship ni Walter Manuel Prescott. Sa desisyon ng Supreme Court en banc, idineklara si Prescott na isang natural-born Filipino citizen sa ilalim ng ating kasalukuyang saligang batas. Sinabi ng Supreme Court na ang oath of allegiance ni Prescott bilang mamamayang Pilipino noong 2008 ay katumbas ng eleksyon niya ng Philippine citizenship sa ilalim ng 1935 Constitution. Bukod dito, siya ay namuhay bilang Pilipino at muling ipinakita ang katapatan sa bansa nang magdesisyong mamuhay sa Pilipinas sa kanyang natitirang mga panahon. Ayon din kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, si Prescott ay Pilipino sa ilalim ng 1987 Constitution dahil ang kanyang ina ay Pilipino. Malaki ang naging papel ng Public Attorney's Office sa pangunguna ni PAO Chief Persida Acosta upang maipanalo ang laban na ito ni Prescott. Oo, kasi at least meron na akong alam na talagang lalaban para sa akin. Kasi marami na rin humawak ng kaso ko sa totoo lang. Pero karamihan wala rin nangyari. Hanggang yung hawakan na ng PAO, sinabing kami na mag-aabogado sa'yo, yun, nagtuloy-tuloy na yung kaso ko hanggang nakarating ng RTC, Court of Appeals. Ay, talagang inilaban niya kasi ang pangako sa akin ni Chief, hindi daw niya ako pababayaan. Sabi niya, ilalaban natin ito. At ginawa naman niya. Yung sabi niya sa akin, magtiwala ka lang sa akin, aayusin natin yan. Nagtiwala naman ako, nagawa naman niya. Kaya nagpapasalamat din ako sa kanya. Hindi rin malilimot ni Prescott at labis siyang nagpapasalamat sa mga doktor ng PAO Forensics Division sa pangunguna ni PAO Deputy Chief Attorney and Dr. Erwin Erfe.
dahil napangalagaan ang kanyang kalusugan at nabubuhayan ng pag-asa na sa dakong paroon ay matatapos din ang masalimuot na yugtong ito ng kanyang buhay. Isa rin si Doc Erfe na, Doc Erfe, halos siyang nagbibigay sa akin huwag mo intindihin yung basta steady ka lang. Nagbibigay ng encouragement sa akin para huwag ako mawalan ng pag-asa. Dito naman, alaga naman ako dito. Nakita mo yung lahat ng doktor dito, magmula kay Doc Sulit hanggang doon sa lahat ng mga doktor doon. Ako lang yatang araw-araw kinukunan ng BP na para ma-check kung, stress ka ba ngayon? Kaya yun, araw-araw yun. Pag ako medyo sinisipon-sipon, eto na, inumin mo to. Maya-maya meron silang, hindi ako napapabayaan dito. Alam mo, sa 6 years ko rito, halos, totoo yun. Pwede kong, pamilya ko na rin sila. Si Doc Erfe, kaibigan ko na rin si Doc Erfe, talagang ganun. Payo naman ni Prescott sa mga may kasong tulad ng sa kanya. Sa mga nagkakaroon ng ganitong kaso na sa akin, huwag kayo sumuko. Ilaban nyo. Pagka alam nyong karapatan nyo, ilaban nyo. Ako, nagtiis ako ng 8 taon. Dahil alam kong tama ako. Tama ako. Hindi ako susuko. Pag sumuko ka, sa umpisa pa lang, mali ka na. Kaya ka sumuko eh. Pero kung alam mong pakiramdam mo, tama ang ginagawa mo, ituloy mo. Hindi rin malilimot at habang buhay na babaunin ni Prescott ang tulong at pagmamalasakit ng ating punong manananggol pambayan, PAO Chief Persida Acosta, at sa buong hanay ng Public Attorney's Office. Masasabi ko lang kay Chief, maraming salamat po. At hindi nyo ako iniwan. Pinagtanggol nyo ko, pinaglaban nyo ko. Hindi ko makakalimutan yan. Mga doktor yan, sina Doc Erfe at sina Doc Sulit, at yung ibang mga doktor na Maraming salamat sa pag-aalaga nyo sa akin. At hindi nyo ko pinabayaan rin. Hanggang ngayon malakas pa ako. Sina Direk Reb, yan. Tsaka lahat ng mga PAO lawyer na gusto ko rin magpasalamat sa kanila dahil napakabait nila sa akin at sila rin ang natutuwa ngayon na nangyari nga ito. Ayon pa kay Mr. Prescott, bukod sa libre na at walang bayad ang serbisyo ng Public Attorney's Office, ay nadama niya mula sa puso at sinseridad na ipaglaban ang kanyang karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Pagdating sa serbisyo, champion sila. Siguro kung sa dami ng naging abogado ko, walang umasikaso sa akin katulad ng umasikaso ng PAO. Hindi naman binabayaran ng PAO. Libre yung serbisyo ng PAO. Pero yung serbisyo nila, galing dito. Galing dito ang serbisyo nila. Hindi yung pakunyari lang na, sige. Hindi. Pag tumulong ang PAO, galing dito. At yun parati namang sinasabi ni Chief na ang karamihan ng mga abogado sa PAO talagang pag tumutulong. Hindi dahil sa anuman, kung hindi dahil dito, sa puso. Congratulations Mr. Walter Manuel Prescott sa iyong paglaya. Congratulations din po sa ating Hepe PAO Chief Persida Acosta at sa buong puwersa ng Public Attorney's Office. Kaya masasabi nating isa na naman itong tagumpay ng ating sambayanan. #Case Close. Para sa #Pala News, ako si Gerald Ranyes, kaisa ni PAO Chief Persida Acosta. Katarungan laban sa kahirapan.